naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-25 sa buwan ng Enero, taong 2022. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Marikina City Police Station. Ngayong araw na ito ay may mga kasama tayong practicum, no? Mula po sa lungsod, pamantasan ng lungsod ng Marikina. Isang oras po tayo magkakasama-sama, mapalad po at kasama natin ang Chief of Police ng Las Piñas City Police Station. Tangalan pa rin po ng ating COP, Police Colonel Benliner Capili, at syempre ang bumubuo po ng Kaagapay Radio Action Team. Mamaya-maya po, atin po silang mga babatiin. Meantime, tulad po ng aking nabanggit, ito po ang Nyabang Ligot. Flory Gabitan, partner. Yun. Napaka-blooming mo yata ngayon, partner. Magandang tanghali sa iyo, partner. At isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kumusta po tayong lahat dyan, mga minamahal nating mga kababayan? Nawa po ang lahat ay maayos ang ating mga kalusugan at pangangatawan. Sana po ay ligtas tayo sa banta ng COVID-19. Alam mo, partner, nagpapasalamat tayo sa ating amang Diyos at nakita naman natin na unti-unti na yung nabumababa yung kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Sana loobin ng Diyos na magtuloy-tuloy yung pagbaba nito at hopefully ay tuluyan na talaga mawala. Pero partner, gusto natin na paalalahanan yung ating mga kababayan na manatili pa din po tayo maging maingat, no, sa ating mga kalusugan at patuloy pa rin po nating i-observe yung ating minimum public health standard. Partner, nais nating batiin syempre ang ating pinakamamahal na ama ng pambansang pulisya ng Pilipinas, no? Ang lagi naghahatid sa ating kapulisan ng Alagang Carlos, ang ating minamahal na si Police General Leonardo B. Carlos. At syempre, binabati rin natin ang aming ama ng National Capital Region Police Office, si Police Major General Vicente Dupa Danao Jr. at ang aming minamahal na District Director ng Silangan Distrito, ang walang pagod at napaka-aktibo, si Police Brigadier General Orlando O. Yebra Jr. Ganon din, partner, syempre sa pamahalaang lungsod ng Marikina, no? Sa pangunguna ng ating napakasipag at butihing alkalde, ang kagalang-galang Marcelino Marcy Teodoro. At sa lahat ng ating kapulisan na napatuloy na naglilingkod sa ating bayan,
at nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan, no? Huwag po tayong mapapagod. Ito po yung sinumpaan nating tungkulin at lagi lamang po tayong manalangin na ingatan at proteksyonan tayo ng Diyos upang patuloy natin maihatid ang serbisyong tama. Sabi nga ni General Dano, no? Pinapaalala sa atin lagi, no? Magbihatid tayo ng serbisyong tama, tapat, may tapang at malasakit. Muli, magandang tanghali po sa ating lahat at samahan niyo po kami sa isang oras ng aming programa. Yes, partner. Okay, maraming salamat sa aking partner, Police Lieutenant Julius Criste. Nakita niyo naman, ano? Ang lusog-lusog na nung aking partner. Parang hindi siya nanggaling sa karamdaman. Okay, so this time, atin naman pong, syempre, nais na muna natin magbigay galang sa Kaagapay Radio Action Team headed by Police Colonel Benliner Capilis, COP, Marikina City Police Station, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro, Police Captain Greco Gonzalez, Police Lieutenant Julius Criste Marco Angkor, Police Corporal Chris Lee Jean Pati, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Nessa Rezo, Police Corporal Karen Canuto, Police Corporal Isaac Kapalad, and Police Corporal Mark Clado, my pilot. So isang oras po tayong magkakasama-sama dito po, kasama ng ating programa sa araw na ito ay ang mensahe po ng butihing Chief ng local IATF, si Dr. Angelito Liabres. Mamaya po yan, kasama naman ang ating mga updates reports mula po sa ating police reporters, si Corporal Barameda, Corporal Chris Lee Pati, gayon din si Corporal Zerezo. At syempre, hindi mawawala, of course, ang ating panauhin. Thank you very much. And magandang tanghali pala, partner, kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang ating chief, ang ating director ng CRS, Community Relations Service. What? Okay, Chief Regional. Okay, sorry. So this time, atin po munang bago natin ihatid ang ating mga report, no? Nais muna nating pasalamatan ang ating mga tigapagtaguyod. Maraming salamat pala sa aking pilot, Corporal Mark Clado, sa ating tech, no? Over there sa studio po, due to health protocol, no? Narito pa rin po tayo sa station. And sooner, we will be back sa studio. So this time, AlphaTech experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarming sensor system, and is located at room 205 Using Kai Building, 59 Bayan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Phil Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer.
Okay, ang programang ito ay handog sa inyo ng Alphatech, Angel's Burger, Kumpares Barbecue at Pharmatech. Maraming salamat sa ating mga tigapagtaguyod. So meanwhile, tulad po ng ating nabanggit, ating pong ihahatid, advance happy birthday kay Mayor Kit Nieto ng Cainta Rizal, gayon din kay Dr. Bobot Alcantara and kay Attorney Eric Valero and sa aking lawyer, Attorney Andrew Ferrer. So this time, atin pong ihatid ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Dalawang suspect sa pagbebenta at pamemeke ng vaccination card, timbog ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo, kaagapay pati. Babaeng suspect sa isang entrapment operation matapos na gumawa at magbenta ng pekeng vaccination cards. Ito'y buhat sa pinaigting na operasyon ng Marikina PNP Task Force Greyhound sa pamumuno ni Police Lieutenant Michael Mase na isinagawa noong ika-21 ng Enero taong kasalukuyan sa Barangay Tumana, lungsod ng Marikina. Ayon sa impormasyong natanggap ng mga otoridad, gumagawa at nagbebenta umano ang mga suspect na sina Rovelyn Libores, 37 taong gulang, at Alma Ramirez Idicapis, 43 taong gulang, pawang residente ng Barangay Tumana, ng mga peking vaccination cards at ibinebenta sa halagang 250 pesos. Na-recover sa pinangyarihan ng operasyon ng isang computer set na ginagamit umano ng mga suspect sa paggawa ng peking vaccination cards. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 12 ng Republic Act 11625 o Falsification of Public Documents ang dalawang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat, ito si Kaagapay Christy Jean Pati. Higit sa 60,000 na halaga ng shabu na samsam sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP. Ang detalye, ihatid mo kaagapay Robin. Sa pinaigting na operasyon kontra illegal na droga, nasa kulang 4 na suspect sa paggagamit at pagtutulak ng illegal na droga o shabu. Ayon sa hepe ng Station Drug Enforcement Unit na si Police Lieutenant Antonio Balois Jr., nagsagawa sila ng operasyon pasado alas 3 ng hapon noong ika-20 ng Enero taong kasalukuyan sa kahabaan ng Kabayani Road, Purok 6, Barangay Malanday, lungsod ng Marikina. Nagpanggap umano ang pulis na parokyano ng illegal na droga at ng positibong mapagbilyan ng suspect na sina Arwin Quinawayan alias Gohan at Ramir Catiis Jr. alias Rap, habang sina Rolando Biag Jr. at Emelito Manhares alias Hyper naman ay nahulihan ng ipinagbabawal na droga sa kanilang pangangalaga. Nasamsam sa kanila ang tinatayang higit sa 60,000 pisong halaga na ipinagbabawal na droga. Kasalukuyan naman nakapita ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Isa pang matagumpay na bypass operation ang isinagawa ng Marikina SDEU na nagresulta sa pagkaka-aresto ng 4 pang suspect sa illegal na droga sa kahabaan ng Bangkaan Street, Barangay Concepcion, Marikina City, pasado alas 6 ng gabi noong ika-22 ng Enero taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap na parokyano ng illegal na droga ang isang pulis at positibong napagbilhan ng illegal na droga ang suspect na sina Russell Samarista alias Russell at Alan Asuncion alias Alan, habang sina Benjamin Villanueva alias Benji at Alexander Carillo Jr. alias Axel naman ay nahulihan ng illegal na droga sa kanilang pangangalaga. Tinataya namang higit sa 20,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga suspect at kasalukuyan naman nakapit ang mga ito sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Okay, leader ng Fernando Molito Criminal Group, arestado sa ikinasang operasyon laban sa illegal gambling. Ang detalye, ihatid mo kaagapay Robin. Sa pinaigting na operasyon kontra illegal gambling ng Station Intelligence Section sa pamumuno ni Police Captain Ramiel Soriano, naaresto ang 7 suspect kabilang na ang leader ng Fernando Molito Criminal Group sa kasong illegal na pagsusugal o tupada. Ayon sa report, nakatanggap umano ang otoridad o impormasyon patungkol sa talamak na sugalan sa Barangay Malanday, lungsod ng Marikina. Dito na nagsagawa ng anti-illegal gambling operation ng Marikina PNP at kanilang naaktwa ng grupo ng mga kalalakihan na nagsasagawa ng tupada o sabong sa kahabaan ng Libis Bulelak, Barangay Malanday, pasado alas 2 ng hapon noong ika-23 ng Enero.
Naaresto ang 7 suspect na kalaunay kinilalang sina Joey Patrimonio alias Boting, Dennis Basilan alias Dennis, Clariboy Basilan alias Wayay, Eleven Pagobo alias Elben, Mike Regino alias Mike, Cerilio Manhares alias Sunny at ang leader ng criminal group na si Fernando Molito alias Bacol. Na-recover sa pinangyarihan ang 2 manok panabong kasama ang bet money na nagkakahalaga ng higit sa 1,000 piso. Kasalukuyan namang nakapita mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Okay, Oplan Badillo, anunsyo publiko. Ihatid mo, Corporal Pati. Isang paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran upang maiwasan ang maging biktima ng gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at andos ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operation Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Ito ang iyong kaagapay, Chrisley Jean Pati. Yan po ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Atid sa inyo ni Police Corporal Pati at ni Police Corporal Robin Barameda. This time, atin naman pong dakuan ang mga accomplishments, activities, programs, and projects na naisagawa po ng Marikina City Police Station under the leadership of Police Colonel Ben Liner Capili. Yan po ihatid sa atin ni Kaagapay Nes Cerezo. Nasampahan na ng kasong frustrated murder ang suspect na kinilalang si Pablo Camumot sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa 2 Indian nationals Marso ng nakaraang taon. Samantala, isang gun owner naman ang voluntaryong nag-surrender ng kanyang baril sa Police Station 3 na pinangungunahan ni Police Lieutenant Gilbert Bruan. Ito ay ayon sa kampanya ng ating kapulisan laban sa mga walang lisensya at hindi rehistradong baril. Nagkaroon din po ng signing of Memorandum of Understanding at oath-taking ceremony of the Advocacy Group sa bakitan ng PNP at grupo ng For Charity, Unity and Service Incorporated or FOCUS bilang pagsuporta sa ating programa sa NTF-LCAP. Patuloy naman po ang pamimigay ng ating stasyon ng mga food packs at health kits sa ating nasasakupan. Ito po ay pinangunahan naman ng Station Community Affairs Section na kung saan ang gawain ito ay isa lamang po sa aming best practices. Para naman po sa ating plans and programs, patuloy pa din po ang pagsasagawa ng COMELEC checkpoints sa iba't ibang lugar dito sa Marikina, kaya nais po sana naming humingi ng kooperasyon at mahabang pasensya sa publiko at sa mga motoristang mapapadaan sa naturang checkpoint. Ito po ay ginagawa para po sa kaligtasan ng lahat. Sa mga proyekto ng ating Chief of Police, ang pangalagaan ang kalusugan ng kanyang mga tauhan. Kaya ang istasyong ito ay patuloy na nagsasagawa ng ECG procedures and blood glucose monitoring sa ating mga tauhan na pinangungunahan ng Station Community Health Unit. Magkakaroon naman po ng seminar workshop ang ating kapulisan patungkol sa social media communication, kasama rito ang 6 na on-the-job training AB communication students ng PLMAR sa darating na Biyernes. Isa naman po ang pagpupugay sa 2 pulis natin na naka-assign sa Police Substation 1 na kung saan isang netizen na si Sir Lawrence Villanueva ang nag-post sa kanyang social media account sa ginawang pagtulong ng mga pulis na ito sa isang senior citizen na sumemplang habang binabaybay ang kahabaan ng Marcos Highway. Walang pag-aatubiling tinulungan ng mga pulis ang isang senior na kinilalang si Lolo Edgardo at hinatid pa ito sa kanyang pupuntahan. So snappy salute po mga sir. So yan po ang accomplishments, plans and programs ng nakaraang linggo ng ating stasyon. Ito po ang inyong kaagapay, Nestle Cerezo. Okay. Yan po ang mga accomplishments, activities na pinagkaabalahan. At meron tayong highlight. Oo, mamaya yung
sana umabot tayo. Yung pagkakahuli po no ng fake vaccination card ng isang mamamayang nasa Marikina. Napakaingat ng mga tao dito. No? Dito pa nangyari yung mga bagay na yun. Anyway, congratulations sa ating mga kapulisan dahil ito po ay nasa kote. So this time, atin naman pong ipi-play yung mensahe po ng butihing chief ng local IATF ng Marikina City, si Dr. Angelito Liabres. Habang inaantay po natin, thank you very much. Kasama natin dyan si Corporal Robin, si Corporal Ness, gayon din si Kuya Hill. No? Ay mapangalagaan yung health ng ating mga constituents. Kaya po ang aming mayor ay partikular na minomonitor yan lahat ng ginagawa namin dito sa ating syudad, no? Katulad ng nangyayari sa buong Pilipinas o sa buong NCR, ngayon talagang hindi natin may kakaila na tumataas po yung kaso ng ating mga Omicron COVID variant, no? Though meron pa rin pong iba na ibang variant. So sa ngayon, ang city po ay nag-revise ng strategy o nagdagdag ng strategy para po ma-catch natin ng mas maaga ang mga may sakit ng COVID. Ang katotohanan niya, nagdagdag po kami ng karagdagang testing center o swabbing area sa District 1 at District 2 para po ma-accommodate natin yung mahabang paghihintay ng ating mamamayan para ma-test po kaagad sila at nang sa ganon at malaman kung ano ang kaso nila, kung sila ay positive at sila ay ma-isolate agad at mabigyan ng pagamutan doon sa kanilang sakit, no? Ganon din po, mabigyan sila ng mga ayuda ng ating pamahalaan para matulungan sila habang sila ay nag-isolate o naka-quarantine. So, katulad ng noon pa man na sinasabi natin, ang mga kailangan natin na dapat gawin ay siyempre yung minimum basic health protocol. Dapat po tayo ay hindi magbabawalang bahala doon sa ating mga basic na yon. Yung washing your hands, wearing your face mask, maintain social distancing, avoid crowded places, at huwag nyo pong walang bahala rin ang bakuna na napaka-importante po sa ngayon. Sapagkat pag may bakuna, mas mababa ang tsansa na kayo ay magkakaroon ng severe o critical case ng COVID. Kaya yung mga iyan po, kasama na ang pag-ingat sa ating mga kapaligiran, a konting sakripisyo sa mga social events. Kung hindi po kailangan, wag po tating gawin. Kung hindi po kailangan umalis, wag po tayo umalis ng bahay. At panatilihin po natin na ligtas ang ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapractice ng tamang pagsusuot ng face mask, sa tamang pag-sneeze, no? Pag-cough, sa maraming tao. At higit sa lahat, pag may symptoms po kayo, wag na po kayong lumabas. I-presume na natin na may sakit kayo para hindi na po tayo makahawa, para hindi na po tayo makahawa pa ng ibang tao o hindi na rin tayo mahawa. So, sana ang bawat isang mamamayan ng ating lungsod ay makiisa sa programa ng ating pamahalaan para tulong-tulong po nating masugpo o makontrol ang pag-surge ng COVID virus. Gusto ko rin pong hikayatin ang ating mga mamamayan na wag walang bahala ang bakuna. Lalo pa ngayon, alam nyo naman,
kami nakikiisa sa national government sa pag-iimplementa ng no vaccine, no travel o no ride. Yan po ay hindi lang po sa pag-aalaga para sa inyo, kung hindi pag-aalaga sa buong populasyon. Kayong mga hindi nabakunahan ay mas high risk para magkaroon ng infeksyon. Kaya mas makabubuti na wag na kayong lumabas ng bahay kung hindi rin lamang essential ang dapat ninyong gawin. Hinihingi po namin ang inyong kooperasyon at pag-intindi sa sitwasyon na ito, pero ito po ang kailangan natin gawin. So maraming salamat sa inyo at ingat po tayong lahat. Stay safe. Okay, maraming salamat. Yan po ang mensahe ng Chief Local IATF Marikina City. Pinaabot po natin ang ating pagbati sa ating Pangulo ng Pilipinas, kay President Rodrigo Duterte. Gayun din po kay Ms. Jasmine Egan, Presidential Aide and Staff, kay Professor Sharon Masa from Bacolod, Leo Ray Yanson and Team BTI from Bacolod. PNPA Kaagapay Class 96, magandang tanghali po. At sa PI Omicron Fraternity LCBA Chapter. Okay, tayo po ay magpapatuloy pagkaraan po ng ating ilang mga tigapagtaguy. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to their life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. AlphaTech experience quality services, connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, AlphaTech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located to room 205 Yusinkay Building, 59 Bayan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. AlphaTech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Okay, muli po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang programang ito ay handog sa atin ng AlphaTech, ng Angel's Burger, ng Kumpares, at ng PharmaServe. So, this time, maya-maya po, no, atin ipapasok ang ating panayam sa butihing Chief of Police ng Las Piñas Police Station. Bago po yan, Arnold, no, nais nating i-flash. Meron po tayong missing person as part of our public service. Meron po tayong nawawalang isang kabataan ba ito? Arnold? Okay, nawawala po si Darlene De Horas, 39 years old. Medyo tomboyin daw to, maigsi ang buhok, maitim, nakasuot ng black t-shirt. Nawawala siya simula ng madaling araw ng January 20, 2022
Umalis po siya ng bahay na nakasuot ng black t-shirt at blue na shorts. May bit-bit na red na bag. Siya po ay tulala at wala sa maayos na pag-iisip. Medyo tomboyin siya, no? Hindi lang medyo, but she looks like tomboy nga, no? Pakitext lang po sa 0999-487-5568 si Riza at ang landline 350-6655 Barangay West, Camias, Quezon City. So kung sino po ang nakakakita dito po sa mukhang ipina-flash namin ngayon, siya po ay nawawala, ano? Baka po ito'y nakikita nyo at napapansin. So thank you very much. This time, yung ating pong panauhin wherein siya po ay batiin ko muna, no? Sa harap po natin ay mga practical from pamantasan ng lungsod ng Marikina. Sila po ay mga graduating communications student, MASCOM, ng pamantasan, si Margaret Reyes, Micaela Escanilan, si Catherine Anacion, Christine Cordero, Roraline Fillartos, at Jenilyn Donor. So this time, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, muli po nagbabalik ang inyong lingkod. Ang programang ito hatid sa atin ng Alphatech, ng PharmaServe, ng Angel's Burger at ng Kumpares. So, nais muna natin batiin advance happy birthday kay Attorney Kit Nieto, Mayor, kay Inta Rizal. Gayun din kay NBI Executive Officer, NBI Caraga, Attorney Noel Morales, kay Attorney Eric Valero, gayun din sa Chief ng kay Nolan sa Assistant Chief Nurse ng Cainta Municipal Health, gayon din kay Dr. Antonio Jason El Sierra, Chief Director Cainta Municipal Hospital. At syempre sa ama ng Marikina, si Honorable Mayor Jodoro. So this time, dati siyang Chief of Police ng San Juan City Police Station at naging Provincial Director din po siya ng Nueva Ecija, no? Ang ating pong panauhin ay walang iba kung hindi po ang Chief of Police ng Las Piñas Police Station, none other than Police Colonel Jaime Santos. Colonel, magandang tanghali po. Ay ma'am, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong napakagandang programa, nakapakipakinabang para sa pakatahimikan at kaayusan ng Marikina. Magandang tanghali po sa inyo. Okay, nais muna natin batiin si General Brigadier General Nicolas Torres. Sir, with us is Colonel Santos, partner. Yes, partner. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon at pagpapaunlak nyo sa aming programa na Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Isang karangalan po, sir, para sa amin na maging panauhin po kayo sa aming programa. Sir, bumati po muna tayo, sir, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Colonel Jaime Santos po, ang acting Chief of Police ng Las Piñas Police Station.
Una po sa lahat, pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ginawa pong initiative ng Marikina City Police Station. Alam niyo po, kaibigan ko po ang inyong COP, si Police Colonel Benlinar Capili, at nung sinabi niya sa akin na ako ay I will be hindi naman matatawag na substitute. Kung hindi ako ang isa sa guest ng oras na to, talagang sinabi kasi ni COP Kapili, talagang hindi tayo pwedeng hindi pumayag dahil kumbaga may pinagsamahan kami niya sa biyak na bato. Kaya andito po ako. Kung meron po Hindi kayo, lang sa Colonel, hindi lang sa pinagsamahan nyo sa biyak na bato. Kung hindi, syempre, bilang Chief of Police, ika nga ay maligaya rin tayo na naipapaabot ninyo sa mga mamamayan, lalo na po mga mamamayang Las Piñas, ang ika nga ay mga accomplishments, no? Mga pinagkakaabalahan ng ating mga alagad ng batas. Alam mo, partner, just to give you a short trivia about kay Police Colonel Santos, no? Sobrang hanga tayo sa kanya, hindi lamang sa pagiging isang pulis at pagiging isang leader, kundi higit sa lahat sa pagiging servant niya kay God. Alam mo, partner, nakakapanood ako ng mga ilang videos ni Sir noong provincial director pa siya ng NEPO, kapag nagdi-deliver siya ng mga teachings from the Bible, which is napakalaking bagay pagdating sa spiritual aspect ng ating mga kapulisan, no? Kaya, Sir, gusto ko lamang po itanong kung ano po yung nagbigay daan sa inyo para patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa ating kapulisan at sa ating mga kababayan. Ay nako, sinabi mo at sa totoo lang ako talagang sobrang pasalamat ko sa ating Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataon una sa lahat na maging ganap na Kristiyano at mailapit sa ating Diyos ang ating mga kasamahan sa PNP. No, ito ay nagsimula nung panahon ng kasagsagan ng COVID. Nung kasagsagan kasi ng COVID 2 years ago, ako po ang Chief of Police ng San Juan City Police Station. Talagang sobra pong hirap ng dinaanan namin dahil ground zero ang San Juan City noong mga panahon na yun. At napakalaking bagay ng tulong at suporta ni Mayor Francis Zamora sa amin noon. At ganun din po yung mga kasamahan ko. Ngayon, bakit ba nagsimula ito? Kasi po, kami po ay hindi lamang po nagmaman ng mga checkpoint dahil po nag-ECQ po tayo noon. Kung hindi kami po mismo, kasi agad-agad po, bago pa po magkaroon ng station health unit ang bawat police station dito sa Metro Manila at sa buong bansa, nagtayo na po kasi ako kaagad ng quick reaction team. No, I took the initiative to establish and create a QRT team composed of registered nurses and those who belong to the medical community from the LGU. Kaya when I present it during one of our conferences in NCRPO, our then NCRPO Regional Director, Police General Silas, was impressed with my presentation. Sinabi ko po, sir, ito po, ganito, ganyan ang ginawa po natin. Ngayon po, sa kasagsagan po noon, isa-isa pong nagkakaroon ng COVID yung mga kasamahan ko. Kaya yung mga kapulisan po, during formation, nag-iiyakan. Talagang sobralim namin noon to the point na umiiyak po yung mga tao po at humihingi po ng tulong dahil isa-isa yung tinatamaan na ng COVID yung mga kasamahan ko. Kasi we even went to the extent of escorting those constituents in San Juan City who refused to taken to the hospital because they are suffering from COVID already. Umabot po sa puntong ganun. Kaya nag-decide na po ako na kinakailangan kong lakasan ang aking pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. Talagang pinilit ko po na mas lalo pang lumapit sa Kanya. At dito po talagang nagkaroon ako ng pagkakataon na maging full-time Christian. At ito po, nagsimula na po ito. Yung aking paglalahad ng salita ng Diyos. At talaga naman po, napakabuti ng Diyos dahil up to this time, hindi niya ako pinapabayaan. At lalo na po yung mga taong pinapanalangin ko at sinasama kong malapit sa Kanya. Yun, sir. Napakaganda po nun at talagang salamat po sa Diyos at
naging kasangkapan po kayo upang maipanalangin po yung mga kasamahan po natin na nagkaroon po ng mga time na yun ng COVID-19. Salamat po sa Diyos, sir. Sir, maiba naman po ako. Kumusta naman po, sir, ang peace and order natin dyan ngayon sa Las Piñas? Particular po yung ating yung 8 focus crime po natin dyan, sir. Alam niyo, sa totoo lang, napakaswerte ko at pinagpala ako ng Panginoong Diyos natin dahil dito po sa Las Piñas, bukod sa tahimik, yung isa sa maituturing nating tahimik na lugar, ang City of Las Piñas, napaka-supportive po ng LGUs dito at yung mga kapulisan po natin. Sa totoo lamang po, sunod-sunod po ang operations conducted by our SDU team, no? At yung mga substation commanders natin, they are also supportive to the leadership. Kaya ho yung accomplishments po natin pagdating po sa illegal drugs, pagdating po sa violation po ng RA 10591 in relation to this omnibus election code ay talagang napakaganda po. At recently, almost 80% po ng buong Las Piñas Police Station personnel ay booster vaccinated na po sa tulong po ng LGU. At meron po tayong simulation exercises na ginagawa almost every day. Ito nga lang katatapos lang ng simulation exercises namin. At bukod po dito, they were asked by the leadership if some of them are available to undergo Mandarin and ito pong Korean language, lalo na sa mga investigators po natin. Magkakandak po tayo niyan very, very soon. At bukod po dito, lahat po ng mga officers and men natin performing administrative function, every day they are out to augment our substation. They conduct patrol operation, police presence in our AOR. 51% po ng ating kapulisan sa headquarters po ay gumagawa po niyan. At meron po tayong, nakipag-ugnayan po tayo sa mga pastors dito. Meron po kaming daily devotion na gagawin. Yung ginawa ko po sa Nueva Ecija. At yung Bible study po natin, part po ng moral values natin, upliftment. At marami pa po akong ginagawa rito na para po sa kabutihan po ng peace and order. At ito po ay, of course, sanctioned man po ito ng ating beloved District Director, Police Brigadier General Jimmy Macaraeg, na palagi pong nakaantabay po sa amin. Yes, sir. Sir, kamustahin naman po natin yung mga programa po ng ating kapulisan na may kinalaman po sa pagbibigay po ng tulong at malasakit sa ating mga kababayan dyan sa Las Piñas. Ano-ano po, sir, yung mga programa ng ating kapulisan dyan sa Las Piñas? Ganito po, uunahin ko po muna yung programa ko sa kapwa nating pulis. Pagdating ko po rito, katulad po nung ginagawa ko rin at ginawa ko sa Nueva Ecija, nung provincial director po ako doon at San Juan City Chief of Police, hinahanap ko po kagad yung mga kabaro natin na may mga karamdaman. Lalong-lalo na po yung mga nagpapadialysis at may cancer. At dito po sa Las Piñas City Police Station, lahat po ng may mga pulis kasama natin na may karamdaman ay binibigyan po natin ng tulong. Bagamat hindi naman gano'ng kalakihan, ay maituturing po natin na talagang tulong na galing po sa puso. Almost every month po yan or twice a month. Pagdating naman po sa mga constituents natin dito, tuloy-tuloy po yung feeding program po natin. Yung feeding program po natin, lalo-lalo na sa mga bata. Pero of course, may new normal na po tayo. Kaya may mga social distancing yan at limited lang po. But just the same, we're doing it twice and thrice a week. Tapos meron din po tayong barangay visitation. So, nakipag-ugnayan po tayo ng personal sa mga barangay captain na very supportive po. At tayo po ay personal na sumasama sa pagbabantay ng mga barangay tanod sa bawat barangay, binibisita po natin. So talagang yung buong araw ko po ay talagang dedicated sa trabaho. Bumibitaw po ako siguro mga bandang alas 12, alauna na. Matutulog ako sandali. Hands-on po kasi ako.
kapag ho nagtrabaho. At yan po ay aking nakasanayan na maski pa nung araw. At mini-mentor po natin yung ating mga kapulisan. Plano nga po namin na magkaroon po kami ng mga teachers na maiimbitahan, lalong-lalo na po yung mga kabaro natin na mga license, no? Yung mga lisensyado pong guro na mga miyembro ng kapulisan ng Las Piñas, at bababa po kami sa mga areas na kung saan yung mga bata po ay mabahagi na ng tamang pagtuturo sa pagsusulat, pagdodrawing at iba pa. Ito po ay kaunti lamang sa mga proyekto na pinapatupad po natin ngayon dito sa Las Piñas dahil almost 2 weeks pa lang po ako dito. Pero we are happy to inform you that we were able to communicate already our plans and programs to our beloved mayor, vice mayor, up to the barangay elected officials po dito. Nakita mo naman, partner, yung mga programa nila, sir, no? Within 2 weeks pa lang pala si sir sa Las Piñas, partner. Ganun na karami at kahektik yung schedule ni sir sa pagsisilbi sa mga mamamayan ng Marikina. I mean ng Las Piñas pala, sir. Sorry. Sir, gaano naman po kahigpit yung ating kapulisan dyan sa Las Piñas at ang ating LGU po dyan sa pagpapatupad po, sir, yung no box, no ride policy natin at yung minimum public health standard natin, sir? Well, ganito po kasi, no? Nagdi-dispatch po tayo ng mga tao natin na bukod po sa checkpoint. Meron din po tayo mga oplansita, tsaka meron tayong team na nagmo-monitor sa kanila. Yung mga hindi po bakunado, no, lalong-lalo na yung mga nanggagaling sa boundary ng Cavite papasok sa amin ay binibigyan po namin ng magandang paliwanag kasi alam niyo mga kababayan natin yan, di ba? Mga dugong Pilipino. Hindi pwede kasi ito po, no, sa akin po kasing sistema ng liderato, transformational po kasi ang style ko, kaya gusto ko ipaalam po sa inyo na mahigpit ko pong pinagbabawal dito yung mga kapwa ko opisyal na manghihiya ng mga PNCO, no, at mga kapwa opisyal dahil hindi ko po gawain yun. At hindi po tamang gawin yun. Kaya dito po, ang panuntunan ko, simula pa po nung araw, bawal po ang magmura, bawal ang manghiya ng kapwa opisyal, bawal manghiya ng PNCO. Hindi po kasi tama. Kaya po dito po sa pinapatupad natin na polisiya ngayon, na kung wala kang bakuna, hindi ka pwedeng pumasok dito, ay maayos po namin ipinapaalam sa tao. Sabi ko, kinakailangan ng magandang paliwanag yan. Hindi tayo pwede maging barumbado at maging brusko, lalong-lalo na sa mga tao. Mula sa ating mga kapwa kabaro hanggang sa ating kapwa tao na pumapasok dito at mga nandirito sa loob ng Las Piñas. Ipaliwanag natin ng maganda at timukin pa natin sila. Out of that explanation, come the encouragement for them to be vaccinated for their own protection. Kaya ito po, meron po kaming mga teams na pinapakalat at dinidispatch for this purpose. So pagka wala silang bakuna, pinapabalik po namin yung iba and we encourage them, no, na mag-avail ng bakuna. Kasi yan po ang dapat na ipatupad. Pero sinasabi po namin yan sa kanila ng maayos, na may buong pusong paggalang. Alam niyo po, galit ho ako sa pulis na nanghihiya ng kapwa pulis. Galit na galit po ako dahil hindi mo dapat hiyain. Kahit nagkamali yan, kahit ano pang ginawa niyan, wala kang karapatang hiyain yan. Let us all be professional, sabi ko sa kanila. Pakyut lang yan yung nanghihiya. Pasikat lang po ang tawag yan. Hindi po tama yan. Kaya yan po ay pinapatupad po dito sa Las Piñas. Colonel, nagpapaabot ng regards si ako pa, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Regards daw kay Colonel Santos. Yes. Ay, maraming go ahead, sir. Go ahead. Regards din po. So, yun po, isa po sa panuntunan ko yan. Ayoko po, kahit ano pa ang estado mo sa buhay, kaano pa ranggo mo, wala kang karapatan manghiya ng kapwa mo. Walang wala. Sira ka sa akin. Tama naman yun eh. Sabi ko sa kanila. Hindi ho dapat hinihiya ang pulis. Galit ho ako sa tao nang hihiya ng pulis. Kaya ho sabi ko sa kanila. Kayo ang otoridad di ba, Colonel?
Kayo ang otoridad. Yan yung lagi ko Opo. sinasabi sa tagal ko, no? Partner na nag-handle ng programa ng PNP. Yan yung sinasabi ko. To all those people na may inis, may galit sa PNP, lagi natin isipin, ano? Lumingon ka sa iyong kaliwa, sa iyong sa kanan, sa iyong harapan at sa iyong likod. Yung naka-uniforme na yan, yan ang otoridad na nag-aalaga sa iyo. Di po ba, sir? Tama, tama po. Kaya nga po sabi ko sa kanila, lalong-lalo na ang mga sibilyan. No, nung isang gabi nga lang, meron akong nakitang kapwa natin pulis na nagkamali. Sabi kong gano'n, last mo na yan. Yan lang ang salita ko. Pagka sinabihan ko lang ho ng gano'n, yan lang ho yung parang pagalit ko. Last mo na yan. Walang next time. Mapa-official po yan o hindi. Yan ang huli mong offense na gagawin. Kaya ho, dito ho, sa pagpapatupad po ng mga hindi bakunado, sabi ko, you spend time, no? A little bit of your time to explain and discuss sa mga taong yan kung ano yung repercussion pag hindi bakunado. And we encourage them. Huwag natin hiyain, huwag natin sigawan, huwag natin taasan ng boses. Ganun lang po. Ang aking Congratulations daw, Las Piñas City Police Station under the leadership of Police Colonel Jaime Santos. Yung congratulatory message came from the COP of Marikina, Police Colonel Benliner Capili. Mabuhay din daw lingkod ng bayan, kaagapay nagmamay. Go ahead, sir, go ahead. Alam niyo po si Colonel Capili, Lodi yan Lodi. Ano Lodi, sir? Idol? Tama ka dyan, sir. Tama ka dyan, sir. Isa po yan Yes, sa sabi nga. tinuturing ko modelo. Napaka-workaholic, sir. Napaka-workaholic. Siguro halos magkatulad kayo. Kaya kanina, when we instantly, you are not a replacement actually. Sabi nga natin kanina, when he instantly called you, yun ang police. Ika nga laging handa. Hindi replacement dahil ang lahat ng police ating pakikinggan yan, lalo-lalo na sa ere, para sa ating mga kababayan. Tama, partner. O, di ba, partner? Si Colonel Capili ho ay minsan pang nakasama ko sa isang hindi magandang sitwasyon. Pero nakita ko na may-maintain niya yung coolness niya nung yung pinagsamahan namin yan. Talaga grabe yung pinagdaanan namin. Kaya pag ako tumawag sa kanya, kahit anong ginagawa niya, sumasagot. At ganun din siya sa akin pag tumawag siya. Kanina ho, nasa submission exercises ako, pero nung tumawag, boss, kako, good morning, boss. Yan ang mga leader, partner, di ba, no? Yan ang mga leader na walang pinipiling oras, wala din pinipiling tao, no? Sabi nga, if you will be the servant, sabi si Colonel nga, you are a servant of the Lord. Di ba, Colonel? We are the servants of the Lord. Alam niyo po, laging bukas yung oras nila. Lahat po ng tinatakasan natin ay galing sa ating Diyos. Lahat ng kabutihan at pagpapala. Lahat po ng ating kalagayan at estado sa mundo, maging mayaman tayo, mataas ang ranggo natin, lahat yan temporary lamang po. At babalik tayo sa simula. Kaya sana po sa akin po mga kabaro, no, wag natin abusuhin yung ating trabaho. Ito lang po masasabi ko sa ating mga kasama. Huwag natin gulangan, huwag natin baliwalain ang ating trabaho. Dahil ang trabaho, kapag hindi mo pinagbuti, sisingilin ka niyan. Singilin yan. Yang trabahong yan na magpapadismiss sa iyo. Yang trabahong yan na magpapasuspindi sa iyo. Yang trabahong yan ang magiging dahilan para hindi ka ma-promote, hindi ka makakuha ng magandang posisyon, hindi ka makapag-training. Kakarmahin ka kapag hindi mo pinagbuti yung trabaho mo. Sisingilin ka niyan. You give your best and the best will come back to you. Yun, napakaganda nun, partner. Sir, baka may gusto pa po kayong iparating sa ating mga kababayan dyan sa Las Piñas, ganun din po sa mga business sector at mga stakeholders po dyan sa Las Piñas. Ano po yung mga pwede pa nilang asahan sa ating kapulisan dyan sa Las Piñas under po sa inyong leadership, sir? Ay, salamat. Kasamang Julius. Nais ko lamang pasalamatan po ang mayor, vice mayor, at ang konseho at mga barangay captain po ng Las Piñas, Kalapang Las Piñas, dahil sa mainit na pagtanggap po nila sa akin. Pangalawa
po, ganun din po ang business sector, ang religious sector, education sector na pinuntahan ko po. Sa 2 linggo pong yan, halos marami na po akong nagawa tungkol sa pag-courtesy call sa kanila. At ganun din po sa mga kapulisan ng Las Piñas. Asahan niyo po na ako po ay hindi po table manager. Ako po ay hands-on COP at working COP. Day and night po ako magtrabaho. Konti lamang po ang pahinga ko dahil dinidedicate po ito para po sa Diyos, para po sa bayan, para po sa aking pamilya yung aking ginagawa. Rest assured na hanggat ako po ang inyong COP sa Las Piñas, ipilitin ko po na abot kamay po ninyo ang kapulisan at maglilingkod po kami ng tapat at galing sa aming puso. Tulungan kami ng ating Diyos. Okay. Napakaganda po yun, sir. Alam mo, partner, with that Colonel, talagang I really admire na yung mga tao, lalong-lalo na ang ating mga otoridad, ano? Kapag the center of their life is God, they're always guided, no? May puso, mababa ang puso, walang mabigat na galit, no? Kasi, di ba, Colonel, ang Diyos nga, nakapagpapatawad. Subalit ang tao parang napakahirap igawad ang isang pagpapatawad. But then, congratulations and saludo kami sa inyo, Yes, Colonel, being a leader, no? Lalo na ama ng ating mga kapulisan sa lugar ng Las Piñas. Umaasa po kami, no? Ika nga, na lalo pang maipapahayag, hindi po lamang ang inyong pagiging matibay na ama, kung hindi ang mga pahayag ng ating Diyos. With that, sir, maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo. Thank you very much, sir. Tunay po kayo isang lingkod ng bayan, sir. Salamat po, Ma'am Flory, and salamat po, Boss Julius, at kay COP Kapili. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, and God bless. Thank you. Okay. God bless, sir. God bless. Okay, inyo pong narinig ang tinig ng Chief of Police ng Las Piñas Police Station, Police Colonel Jaime Santos. So this time, atin munang ihatid ang ating mga tigapagtaguyod. Okay. Experience quality services. Connect everything, secure everyone. They provide medium and large size companies with enterprise-wide security solutions, consulting services, Alpha Tech products, CCTV camera setups, two-way radio supply, structural cabling, wireless network, security alarm and sensor system, and is located to room 205 Yusingkay Building, 59 Bayan-Bayanan Avenue, Marikina Heights, Marikina City. Alpha Tech is owned and operated by Mr. Albert Galang. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They design to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Kumpares Barbecue, home of original barbecues. Kumpares Barbecue is serving grilled liempo and chicken barbecue, pork barbecue, beef pares, and beef mami. Kumpares Barbecue is located at Sparrow Street, Barangay Santa Elena, Marikina City, with other branches at Eustaquio Street, Concepcion 1, Midtown Subdivision, Barangay San Roque, and Farmers 1, Barangay Tumana. They also accept delivery from 7 a.m. to 8 p.m. daily. Just contact them at cell phone number 0917-566-3484. Babalikan niyo bang lingkod ang ating mga tigapagtaguyod? Angel's Burger, Alpha Tech, PharmaServe, and Kumpares Barbecue, and wala akong nakalimutan na, no? Happy listening sa viewing pala
Magandang tanghali kay Ma'am Kat Kapili, mabuhay and more power, Marikina CPS, Ragnar Ladbrock, Jonathan Alejandro. Tugi Cambri, salute to Las Piñas CPS, Dolores Savale, Buena Obra, good job. Kay Adlemi Sayer, good afternoon daw, watching from San Pedro, Laguna. Shout out daw sa mga taga-subaybay, Major Mendoza, PSMS David, Police Corporal Nerona. And ayun, no? So this time hihingan ko ng maigsing parting message ang aking partner, and you can see with me, no? Nasa tabi ko yung ating mga practicumers. Yan po ang aming mga practicumers from Pamantasan ng lungsod ng Marikina. Yun, say hi to them. Yun, nakikita sila. So partner, bigay mo na yung isang segundo na lang. Isang segundo na lang. Gusto ko lang muna i-congratulate in advance yung aking minamahal na kapatid, no, na si Louie June at sa kanyang soon-to-be wife na si Patricia. Sa kanilang nalalapit na kasal sa February 2. Congratulations and best wishes. Kita-kits tayo sa wedding ceremony nyo. Muli po, ako po ang inyong kaagapay, Police Lieutenant Julius Christie, na minamadali na po ni Tita Flory. Magkita-kita po tayo sa susunod na programa natin. Mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Okay, so once again, believe ako dun energetic na energetic. So you can see now with me yung ating po mga practicumers. Thank you very much. Sa ating pong mga reporters, kay Police Corporal Nes Cerezo, Police Corporal Chris Ripati, kay Police Corporal Robin Barameda, gayon din po sa aking partner, kay Police Lieutenant Criste, sa aking pilot, si Police Corporal Mark Lado. At syempre sa atin pong COP, Police Colonel Ben Liner Kapili. Sa technical side, thank you very much Chris and Arnold. This time, again, muli po tayo magkarinigan sa darating pong Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Seating program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80,